Pumasok siya kinabukasan na naroon na si Laura sa silid niya. "You're early today," bati niya. Inilagay sa mesa ang bag at attache case pagkatapos ay inayos ang mga gamit sa mesa. "Ibiniton mo ako kahapon, Marga. Ano ang nangyari sa pag-uusap ninyo ng manager ng Bionatura?" Naupo ang matandang babae sa gilid ng mesa. Matabang siyang ngumiti. "Tulad ng sinabi ko sa inyo kahapon, sa atin ibinigay ang kontrata." Tatpas, tumaas ang mga kilay nito na bagaman nagtataka ay umaliwalas ang muka. "Oh well, they must really have appreciated your work kaya ganon kadali. And I'm really so glad, Marga. Medyo nahihirapan ang kumpanya ngayon niya na talagang kailangan natin ng trabahong ito. Money aside, Aldana Advertising keeps me going. Ano ang gagawin ko kung wala ang kumpanya?" Nakadama siya ng habag sa matandang babae. Mula nang mamatay ang asawa nito, ibinuhos na ang lahat ng panahon sa kumpanya. Si Marlon ay hindi naglalagi sa Pilipinas at iyon ang talagang dahilan kaya hindi niya maaaring pabayaan ang trabahong ito. Malaki ang utang na loob niya kay Laura dahil sa tulong na ginawa ni Marlon nang magpanggap itong asawa niya. Hindi mawawala ang kumpanya, Tita Laura. Paniniyak niya. Maliban sa Bionatura, marami pa tayong makukuhang kontrata. With you around here, I can be very sure of that. Isang tikim ang nagpalingon sa dalawang babae sa nakabukas na pinto. Nakatayo roon si William in a dashing signature polo shirt na kulay puti at itim na slacks. "Good morning, ladies." Ngumiti ito na ang mga matay nagtagal kay Mrs. Aldana at bagyang sinulyapan si Marga. "Hello, William." Bumilis ang tibok ng dibdib niya. "Maupo ka. Tita Laura, this is Mr. William Marsan, ang managing director ng Bionatura Philippines." Ngumiti si Laura at inabot ang kamay. "Oh, hello, Mr. Marsan. I'm Mrs. Aldana." "My pleasure, ma'am." Hindi nito inaalis ang mga ngiti sa labi. "I'm terribly sorry if I dropped by this early, pero nalimutan ni Marga na ibigay sa akin ang advertising campaign na ginawa niya." Sinulya pa nito si Marga na pinanlakihan ng mga mata. "Nakalimutan?" Bulalas ni Laura. Pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. "Ibig mo sabihin you never had the chance to even look at it?" Bagyang ikiniling ni William ang ulo tanda ng pagsang-ayon. "Then how were you able to study and approve her work kung..." "The Antonios and the Marsans were friends way back, Mrs. Aldana." Amused nitong sagot. "Pareho kami ng alma mater ni Marga at alam kong mahusay siya." "Damn you, William Marsan, and you're giving us the contract dahil lang doon?" Hindi pa rin makapaniwala si Laura. "That and my confidence sa kakayahan sa husay ni Marga. Pwede ko bang hingin ngayon na yun and probably discuss with you some of the ideas?" "But of course. Agap ni Laura. Nanlingon ang nakatangang si Marga. "Nasaan yun, Iha?" Pagkatapos ay muling bumaling kay William. "I'm sorry I forgot to offer you something. What would you like to have, Mr. Marsan? Coffee? Juice?" "Coffee is fine, thank you." Dadamputin sana nito ang intercom upang magpapasok sa sekretarya pero minabuting hindi na. May nararamdaman itong tensyon na hindi mawari. "I'll fix it myself." Anito at sinabayan ang labas. "Tell me, William," pabulong na sinabi ni Marga na namumula sa galit. "Pinagmukha mo akong gagat tanga. Natitiyak kong itatanong ni Tita Laura kung bakit mo ibinigay ang kontrata sa amin nang hindi pa man lang nakikita ang trabaho ko." Nagkiwit balikat si William. "Isabihin mo sa kanya ang totoo na sa paniningil ko ay nagawan ko ng malaking pabor ang kumpanya niya." Ibinagsak niya ang mga papel sa mesa. "Ano bang paningilang sinasabi mo? Kung ano man ang namagitan sa atin noon ay tapos na iyon. Wala akong utang na dapat bayaran sa iyo. Kaya hindi kita maintindihan kung anong kasalanan ang dapat kong pagbayaran sa iyo." Sa kabila ng galit ay nagbabadya ang pagsusumamo ang mga mata niya. Tumalim ang mukha ni William at nilapitan siya. Napasiksik sa dingding si Marga. "Is that theatrics, Marga? Alam kong mahusay ka dyan. For heaven's sake, William, maupo ka." Gusto na niyang mag-hysteria. Well, I still have that effect on you. Haven't I?" Bulong ng binata sa mga panganib na tono. Inabot ang batok niya at maras na hinila pa kami. Kung hindi niya naisip na nasa opisina sila, ay sumigaw na siya. Ibinuka ang bibig upang magprotesta, subalit hindi nagalawang makalabas ng tinig niya. Mga labi ni William ang tumakip roon at sinisil siya ng halik. Maras na nga halik tulad din nung nasa bati sila. Gusto niyang magpumiglas pero hindi niya nagawa. She was paralyzed with mixed emotion. Malaki ang epekto ng ginagawa ni William sa katawan niya. And after all these years, after his missing so much. Nagbago ang paraan nito ng paghalik sa pagpapaubaya niya. He was kissing her softly and tenderly na tila siya isang babasaging kristal. Tulad din ng gabi ngayon sa batis, in the moonlight, when his gentle took. Bigla ang paghinto ni William nang malisahan ito ang alat ng nag-iisang luhang kumula sa mga mata niya.
Tell me, Marga, he whispered in an angry and husky voice. Bakit ka nag-asawa sa iba? Sa pagkakataong iyon ay hindi nito nagawang itago ang kapaitan sa tinig. Nagangat ng mukha si Marga. Bakit? Bulong niya sa ganun ding tinig. You're so unfair, William. You're so unfair. At tuluyan ng kumawala ang mga luha niya. Sa sandaling iyon, ipiniling pumasok ni Laura na dala ang tray ng kape. Nagsalubong ang mga kilay nito sa dunang ng eksena. Dinampot ng binata ang mga papel sa mesa. Ikinalulungkot kailangan kong umalis Mrs. Aldana. Nakalimutan kong may appointment nga pala ko ngayong umaga. Wika nito kay Laura na naguguluhang nakatingin pa rin sa kanila. Nilingo ni William. Si Marga. I'll see you in my office, Marga. Bukas ng 10:00 para sa kontrata. Ang autorisadong salitang binitiwan bago lumabas. Ibinagsak niya ang sarili sa silya at nagtuloy-tuloy ng umiyak. Sandaling hinayaan siya ni Laura sa ganong ayos. You can have my shoulder to cry on, Iha. Banayan nitong sabi. Nagtaas ang mukha si Marga. Inabot ang tissue at nagpahid ng luha. Siya ang ama ni Ralph, Tita Laura. Ani niya makaraan. Oh, walang namagitang salitaan sa dalawa nang kung ilang sandali. Si Mark ang bumasag ng katahimikan at sinabi sa matandang babae ang lahat mula sa simula. Hindi natin kailangan gawin ng trabaho, Iha. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mahalaga ang pera. Totoo, we need this contract to keep Aldana at going, but not of your expense. The nerve of that guy na ang akala yata ay siyang pinakamagandang regalo ng Diyos sa mga babae. Napangiti siya ron. Probably, William thought so. I owe your father a great deal, Marga. Nagtataka ka siguro kung bakit napapayag ko si Marlon na magtungo sa San Ignacio at magpanggap na boyfriend mo. Ang sabi ng dada ay magkaibigan ng pamilya niyo. Totoo, pero higit pa ron ang dahilan. Ipinagkasundo kaming ipakasal sa isa't isa ng aming mga magulang and both of us agreed. Nagkasundo kami sa lahat ng bagay and I respected him. But along the way, I met Mr. Aldana. I fell in love with him at once. The feeling was so intense na hindi ko na halos gustong himuwalay dito, if you know what I mean. Tumango siya nang wala sa loob. Kilala niyang damdaming iyon. She felt the same intense feeling for William. Pero nakatakda na ang kasal namin ni Joseph at naipit ako sa pagitan ng moral na obligasyon ko sa ama mo at sa pag-ibig ko kay Mr. Aldana. At pinili mo si Mr. Aldana, aniya which was obvious. Tumango si Laura. Sa mismong araw ng kasal namin ni Joseph, ay sumama akong magtanan kay Mr. Aldana. Oh, yes, pero pinatawad ako ng daddy mo, Marga, kaysa sa mga magulang ko. Tininiis ang kahiyan, kaya napaasen siya sa malayo. Doon niya nakilala si Christina. They fell in love and the rest is history. Tumayo ito nagpalakad-lakad sa loob ng opisina. So you see, do not feel obligated dahil sa ginawa ni Marlon. Kalimutan mo na ang kontrata sa Bayo Natural. Marahil ay may iba pang mga trabahong darating. We'll survive. Huminga siya ng malalim. Bahagyang lumuwag ang dibdib. Thank you, Tita Laura. Pero itutuloy natin ang trabaho. Tihinayak ni William na susundin niya ako saan man ako magpunta. Lalo na ngayong wala na akong asawa sa pagkakaalam niya kung bakit sa paglagay ko gusto niya. Na kung saktan hindi ko pa rin maunawan. Pero mas lesser ang pagkakataon ninyong magkita kung hindi ka magtatrabaho sa kanya. Hindi tayo nakakasiguro kay William, so we might as well take advantage. Once it is aired, tapos na ang trabaho. Ang gusto ko lang na maingatan na yung huwag silang magkita ni Rob. Ikaw ang bahala, Marga. At kung gusto mong magbago ng isip, ay huwag kang magatubiling bitiwan ang trabaho sa Bayo Natural. This is brilliant, William. Si Mr. Del Rosario matapos mapag-aralan ng trabaho ni Marga, mahusay ang concept. Natitiyak ko ang appeal nito sa mga kababaihan. Tumango si William. She is coming today. Pag-usapan natin, ipatatawag kita pagdating niya. Lumabas siya ng silid nito at tinungo ang sariling opisina. Naupo sa swivel chair at binuksan ang drawer at muling kinuha ron ang gold chain. Nilaro-laro ng kamay. Nakatiimbagang habang malalim ang iniisip. Nang biglang bumukas ang pinto. Hello, darling, si Diane. Ngumiti siya. Sa nakalipas ng mga taon ay nanatili silang magkaibigan. Hi, bakit ka narito? Nasa kabilang opisina pa rin ito nakaugnay. Naupo si Diane sa armrest ng swivel chair at malamig na iniakbay ang braso sa balikat niya. Absent ako ngayon dahil gusto ko magpa-parlor. Let's have a lunch out, William. Yaya nito at lumabi pa. May kausap ako ngayong umaga, Diane. Hindi ko alam kung hanggang anong oras kami matatapos. Guess who? Sino nga? Nabura nito ang bracelet sa kamay ni William. Nilabas mo na naman iyan. Mapait na ngumiti ang binata. This has become a habit, Diane. Lalo na pag nag-iisip ako. Kung ibinibigay mo na ba sa akin yan, hindi natuwa pa ako. Natawa si William. At ano naman ang magiging halaga nito sa mga mamahaling alahas mo, Ber? Pumahid ang lungkot sa mukha ng babae. Hanggang ngayon ba naman, William, ayaw mo pang pakawalan ng alaala ni Marga? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya na sinabayan ng mahinang tawa.
Pinipilit mong ipagkaila sa akin pero hanggang yun ay alam kong hindi mo pa siya nalilimot. Bago pa nakasagot si William ay bumukas uli ang pinto kasabay ng marahang katok. Sumungaw mula roon si Marga. Good morning, William. Nahinto siya sa paghakbang nang makitang hindi ito nag-iisa sa silid. Si Dayan man ay nagulat din. Napatayo mula sa pagkakaupo sa armrest. Marga, hello Dayan. Bati niya habang humakbang papalapit. Ngumiti siya. Hindi kailangang masira ang composure niya dahil lamang sa magkasamang narito ang dalawa. Do you mind if I take a seat? Aniya kay William. Kailangan niyang maupo at baka bumigay ang mga binti niya. Bakit siya narito, William? Kailan kayo? Si Dayan nalitong nilinga ang binat. Si Marga ang sinasabi ko sa iyong kausap ko ngayong umaga, Dayan. May gagawin siyang trabaho sa Bayan Natura. Walang anumang sagot habang wala sa loob na patuloy pa rin nilalaro ng daliri ang gold chain. Sabay na napako ron ang paningin ng dalawang babae. Sabay din ang nawala ng kulay ng mukha. Si Dayan ay kulang na lang ay hablutin ng bracelet sa kamay ni William. Paanong napunta sa iyo iyan? Wala sa loob na namutawi sa bibig niya. Of course, kinuha nga pala sa kanya iyon ni Dayan. Pero bakit kinailang ibigay nito iyon kay William? Sarkastikong ngumiti si William. Ito ba? Itinaas ang bracelet. Come on, William. Kung may pag-uusapan kayong trabaho, ay simulan nyo na so we can have lunch together. Pilit nitong pinag-formal ang tinig at inabot ang gold chain mula sa kamay ng binata pero iniiwas ni William. I'm surprised you asked me that. Nalimutan mo na bang isinauli mo sa akin ito along with your message? Biglang tumigas ang mukha nito sa nakabadyang galit. Well, at least, kahit sa kahibangan mo sa lalaking. Biglang tumigas ang mukha nito sa nakabadyang galit. Well, at least kahit sa kahibangan mo sa lalaking napangasawa mo ay nagawa mong isauli sa akin to. How decent. Napatayo mula sa pagkakaupo si Marga. Sinulya pa namumot lang si Dayan na hindi alam kung ano ang gagawin at sasabihin. Hindi ko isinauli sa iyo iyan. Halos bulong na lumabas sa bibig niya iyon. Oh, come on, Marga. What is it with you? At gusto mo pa rin ipagpatuloy ang innocent act mo. Pagalit nitong sinabi. Sa mismong harap ng taong pinagbigyan mo ay magkakaila ka o gusto mo rin ikaila ang mensaheng ipinarating mo sa akin. Please, William, this is nonsense and a waste of time. Ani Dayan. Unti-unting tumalim ang mga mata ni Marga. Anong mensahe? Impatiently inilahad ng binata ang mga kamay. Ano ito, showbiz? Well, anyway, what does it matter now? Ibinalik niya sa drawer ang bracelet. Maupo ka na uli, Marga. And let's discuss your campaign. Utos nito. Nakahinga ng maluwag si Dayan. Oh well, thanks heaven. Hindi nito na ituloy ang sasabihin dahil binalingan siya ni Marga. Shut up. Sigaw niya kay Dayan na nagulat. Ganon din si William sa hindi inaasahang outburst niya. Binalingan niyang muli ang binata. What message, William? You tell me. Gusto kong marinig mula sa iyo nang matapos na. Nagsalubong ang mga kilay ng binata na biglang naguluhan. Umilitin ito. Never mind that, Marga. Ang sabi ko'y maupo ka na uli. Matigas nitong utos na lalong ikinagalit niya. You can forget that damn contract, William. Dahil hindi ko nagagawin iyo. I have this feeling that I have been judged and condemned without fair trial. Listen, Marga. No, you listen. And listen carefully. Dahil ito na ang huli nating pag-uusap. Ani mo ay nag-aapoy ang mga mata. Hindi ko isinauli sa iyo ang bracelet na yan. It was taken from you in a most tricky way. At lalong wala akong mensaheng ipinaaabot sa iyo. At hindi ako gagamit ng ibang tao para iparating sa iyo ang gusto kong sabihin. Least of all, ang babaeng iyan. Kung nakamamatay ang tingin pinukol niya kay Dayan, ay natumba na ito. You should know me better than that, William. You two are cut from the same cloth. Bagay nga kayo. At huwag mong baliktarin ang kasalanan at katak silang ginawa mo sa akin. I hate you and I don't want to see your face never again, and you can both go to hell. Pagkatapos no'y mabilis siyang lumabas ng pinto. She has never been angry in her life at hindi siya makaiyak. Si William ay hindi pa rin kumikilos mula sa kinauupuan, natiling nakatitig sa pintong nilabasan ni Marga. Well, I guess I'd better going also. Si Diana inabot ang bag sa mesa, subalit marasi ang hinawakan ni William sa bra. So, ano ang ibig sabihin ni Marga, Dayan? Paanong napunta sa iyo ang bracelet na ito? Pagalit nitong tanong. Bitiwan mo ako, William. Ano ba? Sinabi ko na sa iyo, di ba? Ipinasasauli niya sa iyo yan. Pilit nutong inaalis ang braso mula sa pagkakahawak ng binata. Pero hindi binitibitiwan ni William ang braso nito. Hindi iyon ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya kanina. Baka sa mukha nito ang tinitimping galit at kinakabahan si Dayan. Hindi pa niya nakitang nagalit ng gano'n ng binata while she's lying. Or you did. Ibinalya niya ang dalaga na sumadsad malapit sa fax machine. Nanlaki ang mga mata ni Dayan. May sinabi siya ngayon ko lang napag-isip-isip, Dayan. I was consumed by my anger at hindi ko na naisip noon iyon. Sa loob ng mga taon ay minahal ako ni Marga. Bahagyang lumambot ang mukha niya sa bahaging iyon
Nagawa niyang ipaghilihim iyon sa pinakamatalik man niyang mga kaibigan. At nang magkaroon kami ng relasyon, ay nanatili pa rin lihim iyon kahit dumating doon sa puntong gusto ko nang ipaalam. She was very and very much in love with me. Nakikita ko yun sa mga mata niya. She was probably scared kaya gusto niyang manatiling lihim iyon. Sinulya pa nito si Dan na bahagyang umatas. Pero hindi naging lihim sa akin iyon, William. Gusto nitong isigaw. And it is a little wonder why of all people ay sa'yo niya sinabi na tapos na sa amin ang lahat kung walang nakakaalam. At tama siya. Least of all, you were never friends. Dagdag niya na nagngangalit ng mga mata. Hindi makaapuhap ng sasagot ang babae. Natiling nakasiksik sa tabi. Ano ang totoong nangyari diyan? Muling tanong ni William sa mahina ang ulit mapangarib na totoo. Halos maglabasan ng apoy sa mga mata niya habang nilalapitan si Diane.